Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2501. Napawi ni Severin ang kanyang pag-aalala nang marinig niya ang pagtugon ni Wulrich. Hindi niya nais na dalhin si Wulrich at ang iba pa sa lihim na kaharian. Dahil ang mga puwang upang makapasok sa lihim na kaharian ay masyadong mahalaga. Tanging ang mga sekta na matatanda at saintmen ang maaaring manatili doon sa mahabang panahon. Ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa loob ng lihim na kaharian ay mas matindi kaysa sa labas, at ito ang tunay na nakatagong pamana ng isang sekta. Maaari lamang niyang dalhin si Diane at ang mga kababaihan dahil siya ay naging alagad ni Adrian. Masaya si Severin dahil sa Grand Elder at ang iba ay napakahusay. Lumingon si Severin kay Amethyst at ngumiti. Nagtataka ako kung saan maglinang ng aking mga kaibigan sect leader Amethyst. Si Amethyst, bagaman medyo hindi pa rin bihasa na biglang naging isang junior kay Severin, tumango at tinawag kaagad ang mapa ng sekta. Tinuro niya ang maraming mga lumulutang na isla na malapit sa unang bundok sa mapa, at masigasig na sinabi. Tingnan ang mga lumulutang na isla na ito. Ang mga ito ang pinakamahusay na mga lugar sa aming sagradong lupain, ang mga pangunahing alagad lamang ang maaaring makapasok sa mga lugar na ito. Mayroon pa ring isang lumulutang na isla na naiwan. Mag-aayos ako para sa iyong mga kaibigan na maglinang dito. Habang natapos ang pagsasalita ni Amethyst, iniwas niya ang kanyang kamay upang mag-project ng ilang mga banal na ilaw. Ang walang nakatira na lumulutang na isla ay pinalaki sa harap ng lahat, at ang kapaligiran sa loob ng isla ay ipinakita mismo sa harap ng lahat sa pamamagitan ng Aquavision spell. Si Wulrich at ang Grand Elder ay labis na nalulugod at nasiyahan sa magandang kapaligiran, tulad ng isang independenteng patio at sumasayaw na mga cranes. Si Severin sa wakas ay nakaka-relax dahil alam niya na ang iba ay nasa mabuting kamay. Tumango siya kay Amethyst at ngumiti. Salamat sect leader Amethyst. Alam ni Severin na ang isang supreme saint tulad ng The Great Elder at iba pa ay maaaring manatili sa isang eksklusibong tirahan para sa mga pangunahing alagad ay puro dahil sa kanya. Ibinigay ni Amethyst ang token ng isla nang makita niya ang kasiyahan ni Severin. Matapos matanggap ang token, tumango si Severin kay Amethyst, pagkatapos ay lumingon kay Wulrich at ang iba pa sa likuran niya, na nagsasabing, tingnan natin ang lumulutang na isla ngayon. Plano ni Severin na maayos sina Wulrich at ang iba pa bago bumalik upang maglinang sa lihim na kaharian. Sina Miles at Daniela, na hindi pa bumalik sa kanilang katinuan, ay tumango ng blanko. Hindi nila inaasahan na si Severin ay biglang maging isang senior na kahit na ang pinuno ng sekta ay kailangang igalang. Ang biglaang pagbabago ay iniwan si Daniela at ang iba pa na natulala, at sumunod sila upang bisitahin ang tirahan sa lumulutang na isla. Makalipas ang ilang araw, pinangunahan ni Severin si Diane at inayos ng mga kababaihan ang kanilang bagong tahanan ng magkasama sa langit ng kuweba. Tumango siya sa kasiyahan pagkatapos mag-set up ng isang nagtatanggol na pormasyon. Matapos niyang iwanan ng mahusay na bulwagan ng sekta, inayos niya sina Wulrich at ang iba pa bago bumalik sa lihim na kaharian. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay natapos na niya ang pag-aayos ng kanyang patio sa langit ng kuweba. Ang lihim na kaharian na ito ay napakalaki. Pinili ni Severin ang isang bundok na may masaganang espiritual na enerhiya bilang kanyang tirahan upang mapagaan ang kanyang paglilinang. Sa pagtingin sa kanyang bagong tahanan, ang mukha ni Diane ay napuno ng pananabik sa hinaharap. Ngumiti siya at sinabing, mula ngayon, lahat tayo ay maglilinang sa sagradong lupain. Ang Middlebridge ay talagang naiiba sa iba pang mga lugar. Nararamdaman ko na ang antas ng espiritual na enerhiya ay 10 beses na mas mataas kaysa sa labas. Ang paglilinang sa naturang kapaligiran, pakiramdam ko ay makakamit ko ang antas ng 8 Supreme Saint, patuloy ni Gilda. Ang iba pa ay tumingin sa pagbuo na nakapaligid na bundok at ngumiti sa isa't isa na may buong kagalakan sa kanilang mga mukha. Maging si Celine ay tumigilid sa kanyang ulo at nakipag-usap kay Severin ng kagalakan sa kanyang mukha. Tay, pakiramdam ko ay makakapag-breakthrough ako sa lalong madaling panahon. Tumawa si Severin nang marinig niya ang sinabi ni Celine.
Natapos na ni Celine ang kanyang pag-iisa kamakailan at nakamit ang antas ng 4 na Supreme Saint. Bagaman ang kanyang paglilinang ay hindi kasing taas ng kanyang ina, ang pagkamit ng gayong paglilinang sa edad na 8 ay isa sa isang uri sa Blue Realm. Para sa kaligtasan ni Celine, si Severin ay nagtatag ng mga paghihigpit sa kanya upang maiwasan ang mga tagalabas na mapansin ang kanyang paglilinang. Ngayon na sila ay nasa lihim na lupain ng Sacred Land, hindi na kailangang mag-alala si Severin tungkol sa kanyang kaligtasan. Ang banal na pandama ay kinuha ang mensahe mula sa kay Amethyst sa token ilang araw na ang nakakaraan, na hiniling sa kanya na mangolekta ng alchemical pill para sa buwan. Tiningnan ni Severin si Diane at ang iba pa, na lahat ay nakangiti, at sinabing, pamilyar ninyo ang ating bagong tahanan. Pupunta ako para kolektahin ang mga mapagkukunan ng pagsasanay para sa buwang ito. Si Severin ay may akses sa mga mapagkukunan ng pagsasanay na hindi maaaring gawin ng mga ordinaryong alagad. Maaari niyang tanungin si Amethyst at ang iba pang mga matatanda sa anumang mga mapagkukunan na kailangan niya. Sa makatuwid, binalak ni Severin na mangolekta ng mga mapagkukunan ng pagsasanay para sa kanyang mga kamag-anak at kanyang sarili ng una. Matapos magbigay ng palm, kinuha niya ang token para sa lihim na kaharian at naglabas ng enchanted light papunta dito. Pagkatapos, nawala siya sa loob ng punit na portal sa lugar. Matapos umalis sa lihim na kaharian, sinundan ni Severin ang gabay sa token at lumipad patungo sa Hall of General Affairs sa ikatlong bundok. Si Heath ay namamahala sa ikatlong bundok, siya ay isang dalubhasa sa alchemy. Naroon si Severin upang mangolekta ng mga mapagkukunan ng pagsasanay para kay Diane at iba pa, kabilang ang mga alchemical na tableta. Kasunod ng gabay, sa wakas ay dumating si Severin sa harap ng ikatlong bundok. Matapos magtanong sa ilang mga alagad, sa wakas ay natagpuan niya ang lugar upang mangolekta ng mga tableta. Mayroong 12-dosenang mga alagad na pumila sa unahan, at natagpuan ni Severin ang isang walang laman na lugar at umupo ng tahimik na naka-cross-leg at naghintay. Habang naghihintay siya, napansin ni Severin na mas maraming mga alagad ang nagmumula sa nakapalibot na lugar. Tulad ng malapit na niyang isara ang kanyang mga mata at magpahinga, bigla mayroong isang pagsabog ng mga bulalas mula sa mga alagad sa plaza. Tingnan nito ay si Francis at ang iba pang mga pangunahing alagad. Hindi ko inaasahan na narito sila upang mangolekta ng mga tableta ng personal. Binuksan ni Severin ang kanyang mga mata, at nakita niya ang maraming mga ilaw ng bahaghari na papalapit sa plaza ng unang bundok mula sa malayo. Ang maliit na grupo ay pinangunahan ng isang mahusay na nakikita na binata na nagbihis ng isang simpleng berdeng balabal, na may isang celestial light na kumikinang sa kanyang balat, na nagbibigay sa kanya ng isang pambihirang hitsura. Siya si Francis. 2 lalaki at isang babae ang nasa tabi, ang bawat isa sa kanila ay naglalabas ng aura ng antas ng 6 o 7 paragon. Ang unang tao sa likuran ni Francis ay isang binata na mukhang isang maharlika sa kanyang 20s, na may gwapong mukha at isang tingin na tulad ng espada. Habang ang iba pang lalaki siya ay matangkad at matibay, tulad ng isang matataas na tore, na nagbibigay ng isang napakalaking pakiramdam ng pananakot. Tulad ng para sa huling babae nagsuot siya ng isang puting balabal, na may magandang mukha. Ang kanyang hitsura ay nakakabighani. Siya ay tulad ng isang ligaw na rosas na nakakaakit ng marami. Ang pagdating ng 4 na pangunahing mga alagad ay nagdulot ng kaguluhan sa plaza. Ang naglalakad sa harap ay si Francis. Narinig ko na sinubukan niyang makamit ang antas ng 7 paragon mula nang bumalik siya mula sa Starry Sky Battle Space. Ang pangalawa ay si Kenny Foster, isang nangungunang alagad sa ilalim ng pangalawang nakatatanda. Kilalang kilala siya sa kanyang talento sa swordsmanship, at kahit na ang pinuno ng sekta ay humahawak sa kanya ng mataas na pagsasaalang-alang. Ang nasa likuran ay si Alan Turing. Nililinang niya ang konstitusyon ng warlord mula sa banal na kasulatan. Mayroon siyang isang hindi kapani-paniwalang malakas na pisikal na katawan. Sinabi ng mga alingaw-ngaw na minsan ay pumatay siya ng isang dragon na antas ng paragon na may sariling mga kamay. At si Leigh Weston ay tunay na nangungunang saint woman ng sagradong lupain ng Gronde 1. Siya ay may isang marangal na pag-uugali at kasing ganda ng isang lotus na bulaklak. Sinasabing siya ay napakahusay sa alchemy at mga pormasyon.
Isa sa mga matatanda si Jason Brown ay lubos na nagsasalita sa kanya. Dapat nating piliin ang ating Saintman ngayong taon, di ba? Natuwa ang mga alagad nang talakayin nila ang Saintman ng sagradong lupain ng Grundy 1. Ang ilang mga alagad na bumalik mula sa Starry Sky Battlespace ay mahina na tinalakay. Sino ang nakakaalam? Narinig ko na ang isang alagad mula sa sekta ng Grundy 1 ay nakakuha ng walang kamatayang kapalaran sa Starry Sky Battlespace. Si Severin ay maaaring magkaroon ng isang mas mahusay na pagtaas sa pagpili bilang Saintman. Ang balita ni Severin na nakakakuha ng walang kamatayang kapalaran ay kumalat sa buong Blue Realm. Lalo na ang insidente kung saan sinubukan ni Gresham na makuha ang tunay na kakanyahan ng walang kamatayan ngunit natapos ang pagkawala ng pagkakataon na masira. Ang insidente ay naging pagkawala ng kredibilidad ni Gresham. Oo, narinig ko ang tungkol doon. Galit na galit si Gresham nang bumalik siya sa primordial na sagradong lupain. Naglabas din siya ng hit order kay Severin, at inalok ang mga halamang pang-siyam na grade bilang gantimpala. Ang mga matatanda ay nagpunta pa sa South Sky dahil dito, ngunit ilang araw na bakit hindi pa nagpakita si Senior. Ang apat na pangunahing mga alagad ay nahulog ng malaki nang marinig nila ang iba na pinag-uusapan ang tungkol kay Severin. Lahat sila ay medyo nag-iingat kay Severin. Lalo na si Francis. Nakita niya ang lakas ni Severin sa Starry Sky Battlespace. Sa pamamagitan lamang ng ika-4 na antas ng Paragon, maaari niyang patayin si Damian bilang isang antas-6 na Paragon, at kahit naharapin si Drake ng walang takot. Ang balita ni Severin na dumating sa sagradong lupain ay umabot sa kanilang mga tainga. Hindi ito masama para kay Francis. Kilala niya si Severin at nakipag-ugnayan na sa kanya. Ngunit sina Kenny, Alan, at Leia ay nakaramdam ng kaunting galit laban kay Severin. Malakas si Severin at nakuha niya ang walang kamatayang kapalaran. Ang kanyang pagkakataon na maging Saintman ay mas malaki kaysa sa kanila. Ayon sa karaniwang pag-aayos, ang Saintman ay dapat na mapili sa 4 na pangunahing mga alagad. Ang agwat sa pagitan ni Francis at ang mga ito ay hindi malaki at maaari pa rin silang makahabol. Ngunit ang isang prodigy ay biglang lumitaw. Paano hindi sila nakakaramdam ng pagbabanta? Nakita ni Severin ang mga ekspresyon ng mga pangunahing alagad at tahimik siyang naghintay. Maaaring nais niyang maging Saintman dati, ngunit pagkatapos na maging isang alagad ni Adrian, wala na siyang pakialam sa mga bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, mayroon na siyang kung ano ang maaaring magkaroon ng isang Saintman ngayon. Bukod dito, lumipat din siya sa lihim na kaharian ng sekta upang maglinang. Ito ay mas maginhawa at kagalang-galang kaysa sa pagiging Saintman. Kahit na ang Saintman ay kailangan pa ring tawagan siyang Master Grand Uncle. Sa makatuwid, hindi interesado si Severin sa posisyon ng Saintman. Tulad ng pagtingin niya sa malayo, tila may pakiramdam si Francis at tumangala. Sa sandaling nakita ni Francis si Severin, sa karamihan nagmamadali siya. Kailan ka nakarating sa sekta, Severin? Tanong ni Francis ng masigasig. Dumating lang ako, sagot ni Severin ng may ngiti. Ilang araw na si Severin, ngunit tila hindi sinabi ni Reynold at iba pa kay Francis ang tungkol sa kanya na naging alagad ni Adrian. Ito ay may katuturan pa rin. Ang mga matatanda tulad ni Reynold ay hindi aktibong kumakalat sa gayong balita. Pagkatapos ng lahat, medyo awkward para sa kanila bilang mga matatanda sa sekta na tawagin si Severin na kanilang Uncle Master. Kaya hindi nila ito isapubliko. Kasabay nito, ang mga nakapalibot na alagad ay tumangala nang malaman nila ang pagkakakilanlan ni Severin. Wow, iyon pala si Severin ha. Hindi nakakagulat na napaboran siya ng walang kamatayang kapalaran. Mukha siyang banal tulad ng isang walang kamatayan na bumaba sa mortal na kaharian. Si Kenny na nagbihis tulad ng isang scholar ay sumulyap kay Severin at ngumisi. Kaya ikaw si Severin. Naramdaman ni Severin ang puot at paghamak mula kay Kenny. Sumimangot siya ng bahagya at malapit ng magsalita. Sa sandaling iyon, malamig na nagsalita si Alan. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot habang sinabi niya ng walang malasakit na isa lamang maswerteng brat, at wala ng iba. Bagaman nakakuha si Severin ng walang kamatayang kapalaran, narinig ni Alan ang tungkol sa buong proseso nito. Ang mga Saintmen mula sa iba't ibang sagradong lupain ay nakipaglaban sa isa't isa at sa huli si Severin ang nakinabang.
Si Alan ay hindi kailanman tumitingala sa isang tao na walang tunay na lakas ngunit nangyari lamang na maswerte. Tulad naman kay Kenny, hindi siya magiging masaya sa biglang pagkakaroon ng isa pang katunggali para sa Saint Man. Tumingin din si Leia kay Severin. Bagaman wala siyang sinabi, naramdaman pa rin ni Severin ang puot sa kanyang malinaw na mga mata. Sa sandaling ito, narinig ni Francis ang mga salita mula sa kanyang mga kapwa-alagad. Pinagalitan niya ang mga ito sa mababang tinig. Ano ang problema ninyo? Kakadating lang ni Severin sa sekta. At bukod dito, ang pagkakaroon ng mas maraming kakompetensya para sa Saint Man ay mag-uudyok lamang sa ating lahat. Matapos sabihin yun, lumapit si Francis kay Severin na inilagay ang kanyang braso sa balikat ni Severin at sinabi ng may magiliw na ngiti. Huwag kang mag-alala, Severin. Mula ngayon bumalik ka na sa sekta. Napatawa si Severin dahil sa sigasig ni Francis. Sige, sagot niya. Sinubukan ni Francis na ayusin ang sarili at sinabi, halika, hayaan kitang dalhin sa mga matatanda at kunin ang iyong mga mapagkukunan ng pagsasanay. Nagpasya ka na bang maging alagad? Matapos magsalita, pinutol ni na Francis at Severin ang pila at tumungo patungo sa Great Hall. Nang makarating sila sa pasukan, sumigaw si Francis papasok sa loob. Dalhan mo ako ng ilang alchemical na tableta para sa aking junior brother, sabi niya kay Heath. Kabanata 2505. Si Heath ay abala sa pagsusuri sa impormasyon ng mga alagad. Bilang nakatatanda sa ikatlong bundok at isang ika-9 na grade alchemist ng sekta, siya ang may pananagutan sa pamamahagi ng mga mapagkukunan ng pagsasanay tulad ng mga alchemical na tableta sa mga core disciple at piling tao. Habang inilalagay niya ang token sa kanyang kamay, bigla niyang narinig si Francis na sumigaw. Sumimangot si Heath nang marinig ito. Junior brother. Kailan nagkaroon si Francis ng junior brother? Si Francis ay alagad ni Wallet. Dapat malaman ni Heath kung kumuha siya ng bagong alagad. Ngunit bago pa makapag-isip si Heath, pumasok na si Francis sa bulwagan kasama si Severin. Inilagay niya ang kanyang braso sa balikat ni Severin at ngumiti kay Heath. Narito ka rin, Heath. Ano ang nagkataon? Nang malinaw na nakita ni Heath na ang tinutukoy na junior brother ni Francis ay si Severin, nagbago ang kanyang mukha. Kailan naging kapatid ni Francis si Severin? Natigilan si Heath. Sa sandaling iyon, nakita ni Francis ang naguguluhang mukha ni Heath at inisip na hindi pa alam ni Heath si Severin. Kaya ipinakilala niya ito. Si Severin ang nakakuha ng walang kamatayang kapalaran sa Starry Sky Battlespace. Sa ganitong talento, dapat bigyang pansin siya ng sekta, patuloy ni Francis. Maganda ang impresyon ni Francis kay Severin. Pagkatapos ng lahat, nagtrabaho sila ng magkasama sa Starry Sky Battlespace noon at nagkaroon ng ilang ugnayan. Nang bumalik siya sa sekta, iniulat ni Francis ang mga ginawa ni Severin upang makuha ang atensyon ng sekta. Umaasa rin si Francis na muling makipagtulungan kay Severin at tulungan siyang makipagkompetensya para sa posisyon ng Saint Man ng Grundy 1. Bagaman nakakuha si Severin ng walang kamatayang kapalaran sa Starry Sky Battlespace, wala talagang mataas na inaasahan si Francis para sa kanyang hinaharap. Sina Gresham at Drake ay may malalim na puot kay Severin. Lalo na si Gresham na sinasabing naglabas ng maraming utos upang habulin si Severin matapos bumalik sa primordial na sagradong lupain upang ilabas ang kanyang galit. Napakahirap makipagkompetensya bilang Saint Man kung napakarami mong kaaway. Habang nakikinig sa walang tigil na pagpapakilala ni Francis, unti-unting naging kakaiba ang ekspresyon ni Heath at malamig niyang tinanong. Sino nga ulit siya? Hindi napansin ni Francis ang pagbabago sa tono ni Heath dahil abala siya sa pag-asang makipagtulungan muli kay Severin. Ngumiti siya at sinabi, sigurado siyang magiging junior brother ko. Naging maitim ang mukha ni Heath nang marinig iyon. Kung nangangahas si Francis na tawagin si Severin na kanyang junior brother ngayon, hindi ba maglalakas loob din siyang gawin iyon? Pinilit ni Heath ang isang ngiti at sinabi, junior brother ha. Bahagyang umubo si Severin na balak sanang paalalahanan si Francis. Lumingon si Francis at tinanong siya, ayos ka lang ba, Severin? Mukhang hindi niya naintindihan at mabilis na itinaas ni Severin ang kanyang kilay at nagsinyas upang paalalahanan si Francis na tumakbo agad kung hindi may mangyayaring hindi maganda. Mukhang bahagya ng galit si Heath.
Ngunit ang paalala ni Severin ay parang pagkindat sa isang bulag at walang silbi. Patuloy na nakipag-usap si Francis kay Heath habang nakangiti. "Heath!" Biglang sumigaw si Heath at pinutol ang mga salita ni Francis. "Tiyak na hindi ako maglalakas loob na maging iyong nakatatanda." Tumingin si Severin kay Francis nang walang magawa. Nararamdaman niya ang galit na nagmumula kay Heath. Pagkatapos magsalita ni Heath, huminto siya sandali at saka sumigaw. "Gayon din, paano ka nakikipag-usap sa iyong Master Grand Uncle ng ganyan?" "Master Grand Uncle?" Naguluhan si Francis. Bukod doon, kailan pa naging Master Grand Uncle ang isang tao sa sekta? Habang nag-aalangan si Francis, bigla siyang napaisip. Itinuro niya si Severin na may gulat na ekspresyon. "Ibig mong sabihin si Severin ay isang Master Grand Uncle?" Ang boses ni Francis ay nanginginig sa pagkabigla. Nang makita ito ni Heath, ngumiti siya. Kung hindi man, tinanggap siya bilang alagad ni Adrian sa araw na sumali siya sa sekta. "Ano, Adrian?" Hindi mapigilan ni Francis ang pagkabigla at hindi paniniwala nang marinig ang balitang ito. Bilang isang pangunahing alagad ng sekta, alam ni Francis kung sino si Adrian. Siya ang guro ni Amethyst. Isa siyang napakalakas na eksperto sa Blue Realm, libo-libong taon na ang nakalipas at siya rin ang pundasyon ng sagradong lupain ng Grundy 1. Mula nang sumali si Francis sa sekta, marami na siyang narinig tungkol sa mga gawa at alamat ni Adrian. Mula nang sumali si Adrian, libo-libong taon na ang nakalipas hanggang sa muling pagbangon ng sekta, pinangunahan niya ang sagradong lupain ng Grundy 1 at kalaunan ay naging isa ito sa 9 na dakilang sagradong lupain. Inilatag niya ang pundasyon para sa kasalukuyang kaunlaran ng sagradong lupain ng Grundy 1. Bilang isang tunay na alagad, labis na hinahangaan ni Francis ang maalamat na nakatatandang ito. Sa kasamaang palad, mula 2,000 taon na ang nakalipas, may mga balitang pumasok siya sa pag-iisa upang makamit ang immortalidad. Sa paglipas ng mga taon, kakaunti na lamang ang nakakita sa kanya at may mga tsismi sa loob ng sekta na maaaring patay na siya. Ngunit sinabi ni Heath na ang nakatatandang ito ay hindi namatay at lumabas pa mula sa pag-iisa upang tanggapin si Severin bilang kanyang alagad. Lubos itong nakagulat kay Francis. May mga balita tungkol sa nakatatandang ito 2,000 taon na ang nakalipas na nagsasabing naabot na niya ang semi-celestial. Kung hindi siya namatay, maaaring ang kanyang lakas ngayon ay umabot na sa isang hindi maisip na antas. Bilang alagad ng nakatatandang ito, kahit ang pinuno ng sekta ay kailangang igalang siya at sina Heath at ang iba pa ay tatawag sa kanya na Uncle Master. Sa sandaling ito, biglang naintindihan ni Francis kung bakit kakaiba ang tingin ni Heath nang makita niyang malapit siya kay Severin kanina. Namutla ang mukha ni Francis at lumabas ang malamig na pawis sa kanyang noo. "Nagbibiro ka lang, di ba? Sa tingin mo ba nagbibiro ako?" Ngumiti si Heath at naging madilim ang kanyang mukha. Napaatras si Francis ng ilang hakbang at halos maupo sa lupa. Tapos na, iyon ang naisip ni Francis sa kanyang sarili. Kung malaman ni Wallet na nakikipagkaibigan siya kay Severin, malamang mababaliw ito. Napangiti si Severin nang makita niyang natakot si Francis. "Sige na Heath, huwag mo na siyang takutin." Lamambot ang ekspresyon ni Heath nang marinig ang sinabi ni Severin at tumingin siya kay Francis na may mahinahong mukha. Pagkatapos ay lumingon siya kay Severin na may magalang na ngiti at sinabi, "Narito ka pala, Severin. Maaari mo sana sa akin na ipaalam ng mas maaga kapag pupunta ka sa ikatlong bundok. Kakaparito ko lang upang mangolekta ng mga mapagkukunan ng pagsasanay," sagot ni Severin ng magaan. "Oh, dapat ipinaalam mo sa akin at magpapadala ako ng tao upang ihatid ang mga ito sa iyong tirahan. Bakit ka pa mag-aabala na pumunta dito ng personal?" Nagpakita si Heath ng nakalulugod ng ngiti at ang kanyang tono ay napakamagalang at magiliw. Si Francis na nababagabag ay unti-unting bumalik sa kanyang katinoan sa sandaling ito. Ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng paniniwala habang siya ay lumunok ng husto at nakatingin kay Severin na parang nakakita ng multo. Hindi maintindihan ni Francis kung paano si Severin ay biglang naging kanyang Master Grand Uncle. Ngunit hindi binigyang pansin ni Severin ang mga pagdududa ni Francis. Kinuha niya ang token ng pagkakakilanlan ni Diane at ng iba pa at sinabi kay Heath na dumating siya roon lalo na upang mangolekta ng mga mapagkukunan ng pagsasanay para sa mga kababaihan.
Dahil naging alagad si Severin ni Adrian, binigyan siya nito ng 2 bote ng ika-7 at ika-8 grade na alchemical na tableta, kaya wala siyang gaanong pangangailangan para sa mga ito sa ngayon. Pagkatapos magsalita, tumango si Heath. Nagpadala siya ng enchanted light sa mga token at marahang iniwagayway ang kanyang kamay patungo sa walang laman na espasyo. Maraming ika-7 grade na alchemical na tableta na naglalabas ng mayamang espiritual na enerhiya ang agad na lumitaw sa loob ng mga bote ng porselana. Pagkatapos gawin ang lahat ng iyon, ibinigay ni Heath ang mga bote kay Severin ng magalang at sinabi na narito ang mga alchemical na tableta para sa mga kababaihan. Tumango si Severin, pagkatapos ay tinapik ang balikat ni Heath at magalang na sinabi, "Salamat. Hindi na kita aabalahin upang ipagpatuloy ang iyong trabaho. Aalis na ako ngayon." Pagkatapos ay lumingon si Severin upang tingnan si Francis na nakabawi na sa kanyang sarili. Ngumiti siya at sinabi na aalis na siya at mag-uusap na lamang sila sa susunod. Pagkatapos nito, lumabas siya mula sa Great Hall at lumipad pataas sa kalangitan. Matapos tuluyang umalis si Severin, napabulala si Francis sa pagkabigla at sinabing, "Bakit hindi mo man lang ako binigyan ng babala kanina, Heath?" Sumagot si Heath nang may pagkainis at sinabi na hindi ba siya ang iyong junior brother? Bakit hindi mo siya kilala? Magbigay ng babala. Ilang araw lamang ang nakalipas nang tanggapin si Severin bilang alagad ni Adrian, kahit sina Amethyst at ang 5 dakilang matatanda ay sandaling natigilan. Nagtalo pa sila kung sino ang magiging guro ni Severin sa simula, ngunit sa huli si Severin ay naging kanilang master grand uncle sa isang iglap. Bagaman mabilis nilang tinanggap ang katotohanan, hindi nila ito agad ipinahayag. Kailangan nilang alagaan ang kanilang reputasyon bilang Supreme Paragon sa Blue Realm at planong ipahayag lamang ito kapag naabot na ni Severin ang Royal Paragon. Ngunit hindi inaasahan ni Heath na personal na pupunta si Severin upang mangolekta ng mga alchemical na tableta at doon pa niya makakasalubong si Francis. Sa isip ni Heath, alam ng buong sekta na kailangan niyang tawagin ang isang binata bilang kanyang tiyuhin. Nang marinig ang mga salita ni Heath, napahiya si Francis at napangiti na lamang ng pilit. Samantala ang mga alagad sa labas ng Great Hall ay nabigla nang malaman na si Severin ay naging kanilang master grand uncle. Napabulalas ang ilan at sinabing si Severin ay naging master grand uncle. Ang iba ay nagulat na nagawa niyang maging alagad ni Adrian dahil matagal nang tumigil si Adrian sa pagtanggap ng mga alagad, libo-libong taon na ang nakalipas. May nagsabi rin na hindi tumatanggap si Adrian ng mga ordinaryong talento at si Severin ay pinapaboran ng swerte dahil nakuha niya ang walang kamatayang kapalaran. May ilan ding nagsabi na akala nila ay walang nangyayari sa sekta sa loob ng mahabang panahon at inakala nilang hindi pa sumali si Severin, ngunit lumalabas na naging alagad na pala siya ni Adrian. Ang iba naman ay nagulat na ang matandang iyon ay tatawag sa isang binata bilang kanyang tiyuhin. Ang buong plaza ng mga alagad ay agad na puno ng mga bulungan at kaguluhan. Nagulat si Kenny kay Francis nang marinig niya ang balita. Nakaramdam siya ng malaking pagkabigla. Pinahid ni Kenny ang malamig na pawis mula sa kanyang noo, at pakiramdam na maswerte ng lihim. Mapahamak, sa kabutihang palad na pigilan kung hindi igalang si Severin kanina. Alam ni Kenny kung sino si Adrian. Pinatay niya ang 3 halimaw ng parehong antas 3,000 taon na ang nakalilipas noong siya ay isang antas ng siyam na Supreme Paragon. Nalabis ang lahat ng mga kataas-taasang Panginoon sa buong sagradong lupain ng Blue Realm, na iniwan silang hindi makahinga. 2 o 3,000 taon na ang lumipas, at tinansya niya na ang paglilinang ni Adrian ay marahil ay hindi na malayo sa pag-akyat sa kawalang kamatayan. Sa pag-back up ni Adrian, halos ligtas na si Severin sa sagradong lupain. Hindi tulad ni Kenny, naging mapotla ang mukha ni Alan. Pakiramdam niya ay nasa libingan na siya, na nagbubulong, paano ito posible? Hindi nakalimutan ni Alan na mas maaga pa ay pinaglaruan niya si Severin dahil sa pagiging mapalad. At ngayon, siya ay naging isang master grand uncle na iginagalang kahit ng mga matatanda ng sekta. Kung ang kanyang Panginoon ay mag-imbestiga, nadama ni Alan na maaaring siya ay itapon sa purgatorio na bangin para sa pagninilay. Hayaan na ang pagtatalo para sa posisyon ng Saintman. Ang kanyang mukha ay hindi kapani-pani, walang mapotla, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Sa kabilang banda, si Leia ay pantay na nagulat,
at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kakaibang liwanag. Samantala, hindi alam ni Severin ang pagtataka ng mga alagad dahil sa kanyang pagkakakilanlan. Bumalik siya sa lihim na kaharian matapos umalis sa ikatlong bundok at mabilis na bumalik sa langit ng kuweba. Malawak ang langit ng kuweba, parang isang maliit na mundo. Ang tirahan na itinayo ni Severin ay matatagpuan sa isang burol na tinatawag na Enchanted Tick. Inihayag ni Severin ang kanyang kamay upang buksan ang pormasyon nang dumating siya sa harap ng Enchanted Tick. Pagbalik sa looban, ibinigay niya ang mga alchemical na tableta kay Dayan at sa iba pa. Pagkatapos maglaan ng sandali ng pagbubuklod ng pamilya kasama sila, pumasok si Severin sa silid ng paglilinang. Naupo siya ng naka-cross-leg sa unan sa silid ng paglilinang at kinuha ang banal na kasulatan ng Grundy 1 mula sa storage ring na ibinigay ni Adrian kanina. Itinapat niya ang plaka ng jade sa kanyang noo, at agad na bumaha sa kanyang isipan ang napakaraming impormasyon. Matapos ang mahabang panahon, dahan-dahang binuksan ni Severin ang kanyang mga mata at nagsalita. Ito talaga ang pinakamataas na pamamaraan ng sagradong lupain. Hindi ito mas mahina sa kataas-taasang kasulatan na naiwan ng matandang Wako. Sa kasamaang palad, nalinang ko na ang kataas-taasang banal na kasulatan. Sayang lamang ang oras kung lilipat pa ako sa pamamaraang ito ngayon. Umiling si Severin at ibinaba ang banal na kasulatan. Plano niyang ibigay ang pamamaraang ito sa kanyang mga asawa kapag naabot na nila ang antas ng Paragon. Gayunpaman, maaaring linangin ang banal na pamamaraan. Mahinang bulong ni Severin. May isang disenteng banal na pamamaraan sa banal na kasulatan, lalo na ang Dharma Energy. Ang condensed Dharma ay maaaring maihambing sa araw, buwan, at mga bituin kapag ang pamamaraan ay tunay na napagkadalubhasaan. Ang Dharma Energy. Matapos pag-isipan ng ilang paghinga, nagpasya si Severin na linangin muna ang banal na pamamaraan na ito. Ayon sa Grundy 1 na banal na kasulatan, sa sandaling mamaster ang banal na diskarte na ito, hindi lamang nito maaaring sumipsip ng araw at lunar na kakanyahan upang sanayin ang isang dharma na pangangatawan, maaari rin itong mapigilan ang katawan at palakasin ang kaluluwa, at pinuhin ang diwa ng pure sun. Ngunit syempre, maaari lamang itong makamit pagkatapos mamaster ang enerhiya ng Dharma, kung saan ang isang tao ay maaaring magbago ng kulog sa tubig, at ang isang kamao ay maaaring masira ang portal, na ginagawang walang kamatayan ang espiritu kahit sa kamatayan. Sa isang sulyap ng mata, ang espiritual na kapangyarihan ni Severin ay nagsimulang mabilis na kumalat, at mabangis niyang pinakawalan ng ilang espiritual na imprint, kasunod ng gabay ng banal na pamamaraan sa banal na kasulatan. Sa pagpapalabas ng tunay na kakanyahan ng immortal, ang pag-unawa ni Severin sa teorya ng langit at lupa ay lumalim, na pinapayagan siyang linangin ang enerhiya ng Dharma sa bilis na malayo sa mga ordinaryong tao. Isang nakasisilaw na ilaw na pilak ang sumabog mula sa itaas ng kanyang ulo, tulad ng isang maliwanag na buwan, na nagpapaliwanag sa buong yungib. Ang mga ito ay ang kakanyahan ng lunar. Namangha si Severin, naramdaman niya ang napakalaking kapangyarihan ng pilosopiya ng banal na kasulatan at ang kapangyarihan ng langit at lupa. Ang mayamang kapangyarihan ng langit at lupa, na halo-halong may natatanging puwersa, ay bumabagsak mula sa langit, at mabilis na napunta sa katawan ni Severin, na ginagawang mas purer ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Napakaraming kakanyahan ng lunar. Tila na ang banal na pamamaraan na ito ng Dharma Energy ay pambihira. Sa kabila ng kanyang pagkabigla, nakaramdam ng panghihinayang si Severin. Sa kasamaang palad, wala akong oras upang linangin ang banal na kasulatan sa ngayon. Kung hindi man, sa parehong mga banal na kasulatan, ang aking kapangyarihan ay lumubog ng walang duda. Matapos sabihin ito, mabilis na isinakatuparan ni Severin ang kanyang pamamaraan. Habang lumitaw ang kanyang espiritual na kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan, lumitaw ang isang malakas na puwersa ng pagsipsip. Ang kapangyarihan ng langit at daigdig. Pinuhin mo ako. Sa pamamagitan ng isang malakas na sigaw, isang napakalaking puwersa ng pagsipsip ang sumabog mula sa katawan ni Severin, na bumubuo ng isang malaking vortex sa itaas ng kanyang ulo. Matapos pumasok ang malaking halaga ng kakanyahan sa katawan ni Severin, ang kanyang perpektong magulong konstitusyon ay naisaaktibo kaagad, bawat sel ng kanyang katawan ay napuno ng lunar na enerhiya. Sa sandaling ito,
Ang hindi mabilang na mahiwagang runes ay lumitaw sa balat ni Severin, na kumikislap ng banal na ilaw. Ang mga tunog ng pag-crack ay sumigaw sa kanyang katawan, na parang hindi mabilang na kulog ang sumabog, at napunit ang bawat kalamnan at muling inayos ng paulit-ulit. Sa napakalawak na sakit, kumapit si Severin sa kanyang mga ngipin at masidhing pinino ang enerhiya. Bigla, si Severin, na nakayakap sa sakit, ay nakarinig ng isang medyo malalim na tinig na nagmula sa kanyang katawan. Kasabay nito, isang marahas na aura ang sumabog mula sa kanya, na napunit ang nakapaligid na portal. Sa isang instant, ang antas ng 7 Paragon Aura ay patuloy na nakakaapekto sa lahat sa paligid niya. Kabanata 2510. Si Severin, na nakaupo na naka-cross-legged sa unan, ay mahigpit na nakapikit ang kanyang mga mata at bahagyang kinupos ang kanyang mga pilak mata. Ang kanyang mukha ay napuno ng halo ng sakit at kaguluhan. Ang mahiwagang rune sa buong kanyang balat ay kumikislap na may gintong glow na nakasisilaw na maliwanag. Ang kulog na pagngangalit na katulad ng mga tigre at leopards ay nagmula sa kanyang matatag na katawan. Ang kanyang dugo ay damaloy tulad ng siksik na mercury, na ang lakas ng dugo at enerhiya na bumubulusok ng masigla tulad ng pag-iwas sa usok, ay napunit sa pamamagitan ng pagtatanggol na pagbuo ng enchanted na rurok, at tinamaan sa kalangitan libu-libong milya sa itaas. Sa isang iglap, ang araw at buwan sa kalangitan ay sumabog na may napakatalino na ilaw, na parang naglalakad sila ng libu-libong milya ng espasyo, at pagdidilig ng kanilang sariling ningning at dalisay na enerhiya. Ang Scorching Sun Essence ay pumasok sa katawan ni Severin at naging matatag ang kanyang matatag na katawan ng nasusunog na pulang bakal. Ang mainit at nagniningas na hininga ay bumagsak at mabilis na kumalat sa nakapalibot na hangin. Ilang sandali, sumabog siya sa nakasisilaw na gintong ilaw, na pinapakita siya bilang banal na paglitaw mula sa kaguluhan. Ang estado na ito ay nagpatuloy ng maraming araw. Matapos ang 7 araw, ang rune sa buong katawan niya ay sumabog na may maliwanag na ilaw sa ilalim ng pagbubuhos ng araw at lunar na kakanyahan. Sa ilalim ng glow na ito, ang balat na kulay tanso ay unti-unting nagbago sa pagiging maayos na jade, maselan at makinis bilang isang sariwang binalatan na itlog. Ang marilag na kapangyarihan ng kanyang dugo at enerhiya ay lumayo mula sa kanyang katawan, at ang malawak na espiritual na enerhiya at kapangyarihan ng langit at lupa ay halo-halong naghalo sa kanyang mga meridian. Sa sandaling ito, hinawakan ni Severin ang kanyang mga kamay at sumigaw. Dharma Energy, bigyan mo ako. Habang bumagsak ang kanyang tinig, ang mabangis na aura na nagmula sa kanyang katawan sa wakas ay hamina. Ang mga marka ng rune ay dahan-daang nawala at nalubog sa ilalim ng kanyang balat. Pagkatapos, isang transparent na hindi pangkaraniwang figure ay lumitaw at nagbago sa enerhiya ng Dharma. Tumayo ito ng matangkad sa itaas ng Enchanted Peak tulad ng isang maliit na burol. Nakita ni Severin ang figure sa pamamagitan ng kanyang banal na pandama. Ang hindi pangkaraniwang figure ay malapit sa 30 metro ang taas, nagpapalabas ng nakasisindak na aura, na halos magkapareho kay Severin mismo. Natuwa si Severin. Sa sandaling ito, biglang binuksan ni Severin ang kanyang mga mata. Kasabay nito, sumunod ang mga mata ng hindi pangkaraniwang figure. Dalawang matalim na gintong beam ang sumabog mula sa mga mata nito, na tinusok ang portal sa kahabaan ng daan, at sinira ang lahat sa abo. Ang nakasisindak na aura ay sumasakop sa lugar na libu-libong milya. Ang mga gintong beam ay tinusok sa kalangitan at lupa, na napunit ang portal at napatay ang lahat sa kanilang landas. Sa panunood ng nakasisindak na mapanirang kapangyarihan na dulot ng enerhiya ng Dharma, tumanggaw si Severin sa kasiyahan at agad na napaatras. Pinakalat ni Severin ang kanyang mga kamao nang maramdaman ang lakas sa kanyang sentro ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Nadama niya na pisikal siyang may kakayahang makatiis ng mga piling kalidad na kayamanang espiritual, na sinira ang portal sa isang pagtaas ng kamay, at naglalakad sa Nine Heavens Gale. Bukod dito, ang paglilinang ng enerhiya ng Dharma ay nagdala kay Severin ng hindi inaasahang kagalakan. Nakamit niya ang antas ng 7 Paragon dahil sa kakanyahan ng araw at lunar. Ang antas ng 7 Paragon ay halos katumbas ng antas ng mga saintmen sa mga sagradong lupain. Ang pagsulong sa kanyang nakamit ay nagdulot kay Severin ng labis na kagalakan.
Dahan-daang tumayo siya at inilipat ang kanyang katawan. Sa isang iglap, isang tunog ng firecracker tulad ng pag-crack ang narinig mula sa kanyang katawan. Pinakawalan niya ang isang ilaw na buntong hininga, at isang pagputok ng puting hangin ang nagmamadali sa labas ng kanyang bibig tulad ng arrow na umaalis sa string, na sinampal ang hangin, at nagdulot ng marahas na bagyo na pamunit sa 3 talampakan ng lupa, at pinihit ang palapag ng bluestone sa mga particle. Ang nakasisindak na kapangyarihan ay nagbukas ng puwang. Huminga tulad ng hangin, huminga tulad ng kulog.